Binigyan din ng Project NOAA ang kahalagahan ng science-based projects pagdating sa Oplan Kontrabaha program ng pamahalaan. Tinutukan yan ni Rachel Beltran. Tuloy-tuloy ang operasyon ng pamahalaan kaugnay ng Oplan Kontrabaha program. Mas pinaigting pa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagpapatupad ng programa bilang paghahanda sa banta ng pagbaha ngayong panahon ng tag-ulan. Kabilang na dyan ang paglilinis sa daluyan ng tubig, rehabilitasyon sa mga pumping station at pangangalaga sa mga flood control facility. Ayon naman sa Project NOAA, ang private sector ay nakafocus sa dredging ng estero sa mga sapa o ilog para sa mas mabilis na daloy ng tubig. Isa siguro na magandang malaman natin ay okay, natutukoy natin. Tingnan niyo yung mapa kung saan merong baha at saan walang baha. Ayon pa kay Lagmay, ang pagbaha ay kombinasyon ng iba-ibang rasong nangyayari sa paligid. Kaya naman importante na nakaayon sa siyensya ang Oplan Kontrabaha program. Nagko-coordinate kami sa DPWH. So, ang DPWH, bago sila mag-implement kunyari ng isang structure, halimbawa isang malaking kanal o kaya merong culvert na ilalagay, tinitignan namin 'yon, binibigay nila sa amin yung design para bago ilagay or bago mag-invest ay nakikita na namin kung effective siya o hindi. Tinitingnan din ng Project NOAA kung gaano karami ang ibabawas na baha at kung gaano kabilis ang magiging daloy ng nasabing proyekto. Pinapakita kasi agad ng siyensya ang efficiency ng pinag-aaralang proyekto ng pamahalaan. Samantala, nilinaw din ni Lagmay na hindi lang dapat isa o dalawa ang solusyon sa pagbaha, kundi multiple solution. Pabago-bago raw kasi ang panahon dahil sa epekto ng climate change. Pagtitiyak naman ng pamahalaan na mananatili silang nakatuon sa pagtatayo ng mas ligtas at matatag na komunidad laban sa epekto ng kalamidad. Alinsunod na rin yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mas malakas na flood management sa bansa. Rachel Beltran, IBC News.